Umaga pa lamang ay sinimulan na namin ang aming paglalakbay upang maihatid ang tulong para sa ating kapatid na mangyan. Malayo man ang ating tatahakin ay walang makakapigil na makapagbigay tayo ng kasiyahan sa kanila. Maraming salamat po sa Panginoon sa magandang panahon na inyong pinagkaloob upang magampanan namin ng maayos ang aming misyon. Wala man tayong sasakyan na kayang tumawid sa mga ilog, ay pipilit natin makarating sa kanila. So nandito na kami sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental, Mindoro. So ito po kasi yung ilog na unang-una namin tatawirin. So ngayon kasi nakamotor kami at hindi rin kakayanin ng ating motor. So ang gagawin namin ay maglalakad kami patungo dun sa sitio Bungkarot kay Nayulin. So dyan po tayo dadaan papunta sa taas. Ayan, kasama natin ngayon si Kuya Jojo at si Kuya Jerry. So ito po yung dinadaanan namin noon pupunta sa Sitio Bungkarot. So ngayon kasi kailangan namin maglakad para makaliban sa kabila dahil hindi kaya po ng motor. Medyo malalim. So ito yung malinaw na ilog na daanan namin. So tatry natin dyan mamaya maligo. Andiyan po si Yulin. Opo, kami po. May hatid lamang po. Tulong po. May ibibigay lang po na tulong. Sige po, dito muna kami. Tara po. Ito na po yung sitio, Bungkarot, dito sa Gloria. Yun. So hanapin natin si Yulin para may bigay din po yung tulong na galing kay Tito Freddy and Tracy. Natasan tayo ni Sir Paul na pumunta dito upang maihatid po yung tulong na para sa kanila. Yan. Nang aming marating ang tuktok, ay agad bumungad ang ganda ng Sitio Bungkarot
ang pamayanaan ng ating katutubong mangyan. Kahit napuntahan ko na ito noon, ay talaga namamanga pa din ako sa kanilang lugar at lalo na sa mga tao dito. Nasasalubungin ka ng may ngiti sa kanilang mga labi. Sila ang katutubong mangyan na tao buwid. Halos 30 families ang nakatira rito. Araw ng Sabado, kami bumisita rito. Kaya kaunti lamang ang naabutan namin dahil karamihan sa kanila ay nasa trabaho. Linggo lang daw ang kanilang pahinga at ito ay nilalaan nila sa pagsimba at pagpapasalamat. Habang naghihintay kami sa kanilang tanggapan, ay namigay muna kami ng candies sa mga kabataan ng tribo nila. Napakasarap pagmasdan ng kanilang mga ngiti at marinig ang salitang salamat habang tinatanggap ang aming munting nakayanan para sa kanila. Simple man at payakang kanilang pamumuhay ay bakas ang kasiyahan at pagiging kontento nila sa mga bagay na meron sila. Bihira na ang ganitong mga tao dahil sa panahon ngayon minsan kahit nasa iyo na ang lahat ay tila kulang pa din at madaming hinahanap. Pero para sa kanila, matatagpuan mo lang ang tunay na kapanatagan kung masaya ka na at hindi na nag-aasam ng masigit pa dahil kontento ka na sa kung anong meron ka. Linggo lang ang pag hindi man po sila naalis. Wala na? Apo dani may pwede. Mga kababayan, atin pong abangan ang susunod na kabanata, ang pagpapatuloy ng kwento ng batang si Yulin, ang mag-aaral ng kanilang tribo.